Na-mass report ang Facebook page ng aktor na si Janus Del Prado, kaya naman biglang na-hold ang monetization nito o ang pagkita ng pera sa kanyang account. Siyempre bad trip ang character actor dahil nahinto ang nakukuha niyang extra income mula sa kanyang social media page base sa mga ipinopost niyang mga content. Sinisi ni Janus ang isang malditang bagong kasal na umano'y may kinalaman sa pagre-report sa kaniyang FB account. Maldita pala talaga tong si bagong kasal. Pinamass report yung page ko ngayon nakahold ang monetization, ang hirit ni Janus. Patuloy pa niya, to your new husband. Ingat ka dyan sa napili mo. Remember that she dragged all her ex's name into the mud. Wag na wag kang magkakamali. Hi, yun lang napikon ka na. Overreact much? Best wishes. Sana tumagal kayo kahit 6 na buwan lang. Ang buong hugot ng aktor na kahit walang binanggit na pangalan, ang feeling ng mga netizens ay si Carla Abellana ang kanyang pinatatamaan. Maraming nagkomento sa kanyang post, pero sa ngayon ay deleted na ito. Ayan, binura ko na. Bahala kayo sa buhay niyo ang bababaw niyo. Ano gusto niyong joke? Yung knock-knock na lang para di tayo na mamass report at nadidemonetize. New Year's Reso, huwag magbiro sa di mo ka-humor. Move on ako sa life. Bahala na kayo dyan. Good night. Ang sunod-sunod na hirit ni Janus sa FB. Matatanda ang sinagot ni Carla si Janus matapos nitong okrayin ang cake sa kasal nila ni Dr. Reginald Santos. Hirit ng aktor, cake, ba't mo kami iniwan? Hu. Sisiw na lang kulang. Yung cake ang in-order mo pero wake ang ibinigay. Say pa ni Janus na ang nais tukuyin ay parang kabaong daw sa burol. Buwelta naman ni Carla sa aktor, masarap naman at fully edible. Pati guests nag-enjoy. Para sa amin maganda siya at yun ang importante. Komento naman ng ilang fans, balik si Carla agad ang pinagbibintangan ni Janus sa pagkakatanggal ng kanyang monetization sa FB. Mas okay daw kung ayusin niya ang kanyang mga content at hindi yun nakakasakit sa damdamin ng ibang tao. Eto na. Nako, eto talaga bashing kung bashing ang inabot ni Janus Del Prado dito. Pero alam mo, bago pa siya nakapag-post niyan, ang daming CFMers na nag-text sa akin na nagtataka bakit gano'n ang hubog ng cake sa kasal ni na Doc Reg Santos at Carla Abellana. Hindi kasi tayo sanay na nakakakita ng pahaba na cake. Rectangular na cake. Ilog, gano'n. Triangle nga, hindi pa rin. Ano to, paputok? Di ba? Kaso, ito nga pong si Janus Del Prado, nakakatuwaan niya. Iniyakan pa nga niya. Sabi niya, cake, ba't mo kami iniwan? Parang diba? gano'n. Oo. Masasabi mo. Hindi lang naman si Janus. Nagkataon lang na si Janus kasi talagang very vocal ito sa lahat ng mga nakikita niya, naririnig niya, 'di ba? Kaya siya ang ano ito, talagang sinentrohan. Actually, Siyang napusuan. correct. Ay, kilala eh. Sabi pa nga ng iba, naku, sisi mo na lang ang kulang. Pero alam mo na, sumagot si Carla dyan na napakagalang. Yes, maraming nasarapan. Maraming nakakain. Yun. Ito, tingnan natin kung ano naman ang masasabi ni Wating-Wating ng London. Real talk tayo. Slab cake ay practical. Madaling hatiin. Ang problema, Filipino humor is undefeated eh. Kahit anong linis ng intensyon, may lalabas at lalabas. Nakabaong comment. Deadman na lang, sa huli cake pa rin yan, hindi burol. Tama. Tama naman, di ba? Oo. Pero kasi ang inaano ng mga tao kasi in-effortan naman yan, pinagandaan ng mahabang tapos gaganunin nyo lang kung ano-ano mga comment ang gagawin nyo. Di ba? Sa western yan eh. Oo, yung minimal. Uso yung ganyan ang hubog ng cake. Sabi ni Miss Nag sa Belgium, ang isyong ito ay nagpapakita ng hangganan ng dalawang pananaw sa kulturang Pilipino. Pamahiin, number 1. Tradition, number 2. Modernong sining. Ang cake ni na Carla at Doc Reg ay isang unconventional na disenyo na sumasalamin sa kanilang personalidad kahit pa hindi ito maintindihan ng makaramihan. Totoo naman. At saka, kasal nila yun. Ano ba pakialam natin? Kahit gusto nilang gawin pareha ba, tatsulok, bilog, o kung ano man,
cake nila yan eh. Di ba? Correct. Kung merong nagsasabi kasi sa umpisa pa lang, doom na kagad. Kasi parang kabaong kamatayan. Kung magkaroon man po ng problema, sina Doc Reg at Carla, na huwag naman sana, hindi po yung cake na yan ang dahilan. Di ba, Romel? Naniniwala ka ba na hindi yung cake ang Wala dahilan? kinalaman ng mga cake, mga bagay-bagay, kundi puso pa rin ang mga matimbang sa lahat ng paghihiwalay ng mga dalawang magkasintahan at dalawang nagsasama. Di ba? Pero gusto ko mas matapang ka. Naniniwala ka ba na cake ang magiging dahilan? Siyempre hindi. January 1, 2026, good vibes. Ay, nako, ewan ko ha. Sabi Pero ni talaga Dan- na hindi talaga natin may iwasan eh. Katulad talaga ng mga bagay-bagay. Pwede buti na lang talaga si Carla, yung pagsagot niya kay Janos, napakamaganda. Hindi siya napikon, hindi siya kundi sinabi niya, Hindi siya napikon, oo, At maayos. kay Janus Del Prado naman siguro, ano lang yon in jest, kumbaga, biro. Oo. Pero alam niyo po, yung biro, kasi half-truth yan eh. Yan, kahit sa anumang paraan natin bitiwan ng isang biro, kalahati po nun ay totoo. Totoo yan. Hindi. Mag-iisip ka ba na bola yung nakita niya? Di ba kabaong? At saka I'm sure pumasok na rin sa isipan nila yung parang ano naman to, di ba? Pero wala eh, kasi good intention kasi kaya hindi nila, hindi nila pinakailaman yung mga bagay-bagay na basta tayo. Ginawa natin to dahil gusto Pero natin. alam mo kasi, ito. sa biglang tingin, magpakatotoo po tayo. Oo. Sa biglang tingin talaga, para siyang kabaong na puti. Mm-mm. Yung pati yung design sa gilid, may mga kabaong na ganyan. Tapos may Pero- bulaklak pa sa sa Oo. gilid ng nilagyan. Pero kasalan po ito. Alam nga naman maglagay ng kabaong, ang aga naman Totoo. pinapatay, di ba? Eto, sabi ni Dan Clavesillas, yan din po ang comments online. Mukhang kabaong ang wedding cake. Grabe naman kayo, wala namang kape at biscuit sa pics. Joke. Huwag na lang pansinin at siguro po gusto nilang maiba. Yun. Oo nga naman, wala nga namang kape at candy at saka mga cornic at mga kung ano man, di ba? At higit sa lahat, walang lugaw. Walang lugaw. Sopas. Oo. O kaya hindi po yan burol. Oo. Basta.